Sa bawat dalawang matanda, isa sa kanila sa isang yugto ng kanilang buhay ay haharap sa isang mabigat na hatol na tinatawag na kanser. Ang pagdaming ito ay tunay na nakakaalarma. Mga lolo, lola, tito, tita at mga kaibigan, tayong lahat na naririto ay marahil may kilalang tao na kasalukuyang naghihirap nakipaglaban na o ang mas nakakadurog ng puso ay pumanaw na dahil sa malupit na sakit na ito. Ang takot sa kanser ay tila nakatanim na sa isipan nating mga Pilipino. Iniisip ng karamihan na ang kanser ay isang malupit na biro ng tadhana na ito ay namamana na kapag nasira na ang ating DNA ay hindi na ito maaayos at kapag nabuo na ang mga masasamang cells, wala nang kwenta kung ano pa ang ating kakainin araw-araw. Ngunit ngayong araw, nais kong ibahagi sa inyo ang isang katotohanan na ganap na naiiba. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Victor Castillo. Sa halos 15 taon kong pagtatrabaho sa emergency medicine at pag-aalaga sa mga pasyenteng may kanser, nasaksihan ko ang isang bagay na sumasalungat sa lahat ng itinuro sa amin sa medical school. May mga pasyenteng pareho ang depektibong genes, pareho ang sitwasyon sa buhay, ngunit ang isa ay malubhang nagkasakit habang ang isa ay nanatiling malusog hanggang sa pagtanda. Ang pagkakaiba ay wala sa mga mamahaling gamot kundi na sa mga isinusubo nila sa kanilang bibig araw-araw. Napagtanto ko ang isang katotohanan na medyo mahirap tanggapin para sa tradisyonal na medisina. Ang pananaliksik sa siyensya ay ilang dekada nang nandyan malinaw na nagpapakita na may mga partikular na pagkain na kayang gisingin ang natural na depensa ng ating katawan laban sa kanser. Gayunpaman sa gitna ng pagmamadali sa mga pasilyo ng ospital, halos walang nagbabanggit nito sa mga pasyente. Kapag ang isang pasyente ay kabibigay lang ng diagnosis na may kanser, sila ay balot ng matinding takot. Sila ay sumasailalim sa chemotherapy radiation nang hihina ang katawan at madalas nilang tinatanong nang may matinding pag-asa ang kanilang doktor. Dok, ano po ba ang dapat kong kainin? Ano po ang dapat kong iwasan? Ang madalas na sagot na nakakadismaya ay ito: kainin mo kahit ano ang gusto mo, kahit matatamis, kahit fast food, basta huwag ka lang papayat. Ang payong iyan ay nagmumula sa takot na malipasan ng gutom ang pasyente, ngunit napatunayan na ng makabagong siyensya na ito ay ganap na mali. Ang pagkain ay hindi lamang basta calories para mapanatili ang timbang. May mga pagkain na kayang ayusin ang nasirang DNA mula sa pinakaloob ng ating cells at may kakayahang gutumin ang mga kasalukuyang tumor sa pamamagitan ng pagputol sa supply ng dugo ng mga ito. Hindi lang nito pinapabagal ang sakit, kundi tuluyan nitong pinapatay ang pinagmumulan ng buhay ng kanser. Bago tayo pumunta sa mga kayamanang ito ng nutrisyon, kailangan ko po ng kaunting pabor. Napansin ko sa mga mensahe at komento mula sa mga nanonood ng aking mga video na hindi nila namamalayan na hindi pa pala sila nakasubscribe sa ating channel. Maaari po bang pakicheck ninyo ngayon kung nakasubscribe na kayo? Libre po ito, aabutin lang ng 2 segundo at makakatulong ito para maabot ng channel na ito ang mas maraming taong katulad ninyo, mga taong naghahanap ng tunay at totoong impormasyon sa kalusugan na nakabase sa siyensya. Hayaan po ninyong ipaliwanag ko ang isang kahanga-hangang proseso ng katawan na tinatawag sa medisina na angiogenesis o ang paggawa ng mga bagong ugat ng dugo. Intindihin po natin ito sa simpleng paraan ngayon mismo, habang nag-uusap tayo sa loob ng katawan ko at sa loob ng katawan ninyo, may mga napakaliliit na cancer cells na nabubuo. Normal po ito. Ang ating katawan ay may humigit kumulang 40 trilyong cells at patuloy silang dumadami para palitan ang mga matatandang cells. Parang pagpapa-photocopy ng isang papel ng 10,000 beses, siguradong may mga kopyang lalabas na malabo o may mali. Ang mga maling cells na iyon ang siyang mga cancer cells. Ngunit bakit hindi tayo agad namamatay sa cancer? Dahil ang ating immune system ay parang isang napakasipag na grupo ng mga pulis na patuloy na nagpapatrolya sa bawat sulok, nahahanap ang mga maliliit at maling cells na ito
at pinapatay sila bago pa sila makapinsala. Ngunit paano kung may ilang matatalinong cancer cells na makalusot sa ating seguridad? Hindi pa rin nila tayo kayang patayin, maliban na lang kung masolusyonan nila ang pinakamalaking problema nila. Para mabuhay, kailangan nila ng pagkain, kailangan nila ng oxygen, kailangan nila ng nutrisyon. Para makuha ang mga iyon, napipilitan silang gumawa ng sarili nilang sistema ng mga ugat ng dugo. Iyan po ang angiogenesis. Kung ang isang tumor ay ganap na nakahiwalay sa daluyan ng dugo, mananatili itong kasing liit lang ng dulo ng karayom, may lapad na 1 hanggang 2 milimetro, mas maliit pa sa butil ng bigas. Pwede itong manatiling tahimik sa ating katawan sa loob ng ilang dekada nang hindi nagdudulot ng anumang sintomas. Ngunit magsisimula ang tunay na bangungot kapag ang cancer cells ay naglabas ng mga proteinang nagsisilbing pataba, linilin lang ang katawan at inuudyukan ang mga ugat ng dugo na sumibol at bumaon ng diretso sa tumor. Gumamit ng makabagong teknolohiya ang Harvard Medical School para bantayan ito at naglabas sila ng nakakagulat na numero sa mismong sandaling dumikit ang ugat ng dugo sa tumor. Ang bilis ng paglaki nito ay sumasabog ng 16,000 beses sa loob lamang ng 14 na araw. Mula sa isang tuldok na kasing liit ng dulo ng karayom, lumalaki ito na kasing laki ng ubas sa loob lamang ng 2 linggo. Iyan ang dahilan kung bakit gumagastos ng bilyon-bilyong dolyar ang mga kumpanya ng gamot para gumawa ng mga gamot na pipigil sa paggawa ng ugat ng dugo upang gutumin ang tumor. Ngunit ang magandang balita, itinago ni Inang Kalikasan ang mga pinakamalakas na panlaban sa paggawa ng ugat ng dugo sa loob mismo ng inyong kusina. Ang lakas ng katawan na pagalingin ang sarili nito ay minsan lumalagpas sa imahinasyon ng makabagong medisina. Narinig niyo na po ba ang immunotherapy? Ito ay itinuturing na pinakadakilang hakbang ng sangkatauhan sa nakalipas na 100 taon sa paglaban sa kanser. Imbes na mag-iniksyon ng mga nakakalasong kemikal sa katawan para patayin ang cancer cells at aksidenteng napapatay din ang mga malulusog na cells, ang immunotherapy ay simpleng ginigising ang sariling immune system ng pasyente, binibigyan ito ng sandata para ito na mismo ang gumawa ng paglilinis. Hayaan po ninyong ikwento ko sa inyo si Lolo Jun. Si Lolo Jun ay mahigit 70 taong gulang na isang magsasaka ng mani na buong buhay na nagtrabaho sa ilalim ng matinding araw sa isang mainit na probinsya sa Ilocos. Sa tagal ng kanyang pagtatrabaho sa ilalim ng sikat ng araw, ang kanyang balat ay nakaranas ng matinding pinsala mula sa radiation. Ang resulta, pagtuntong niya ng 70 anyos, na-diagnose siya ng melanoma o matinding skin cancer na kumalat na. Ang malupit na sakit ay umabot na sa kanyang utak at atay. Sa ganyang edad at sa ganyang sakit, karamihan sa mga doktor ay iiling na lamang. Tahimik na ring tinanggap ni Lolo Jun ang kanyang tadhana, umuwi sa probinsya, inihanda ang kanyang sariling burol at hinanap na lamang ang kapayapaan para sa kanyang mga huling araw. Ngunit may isang sinag ng pag-asa na dumating. Isinali siya sa isang clinical trial para sa immunotherapy. Ipinasok ang gamot sa kanyang katawan at isang himala ang nangyari. Ang 70 taong gulang na immune system ni Lolo Jun ay biglang nagising. Bumaon ito ng malakas, hinanap at nilinis ang lahat ng cancer cells na nagtatago sa kanyang utak, sa atay at sa lahat ng kanyang mga laman loob. Mula sa hatol na kamatayan, idineklarang cancer-free si Lolo Jun at patuloy na namumuhay ng malusog lagpas pa sa kanyang edad. Kahit ang sarili kong ina ay isang buhay na patunay. Siya ay may uterine cancer na kumalat na. Nagdesisyon kaming ipasubok sa kanya ang immunotherapy. Pagkatapos lamang ng 3 sesyon sa loob ng 9 na linggo, nang hindi man lang ginagamitan ng kahit isang patak ng kemikal, ang 80 taong gulang na immune system ng aking ina ay binura ang lahat ng bakas ng kanser. Hindi na lang ito basta medisina, ito ay ang pagbabalik sa natural na sistema ng tao. Ito ang orihinal na kakayahang magpagaling na ibinigay sa atin ng may kapal. Ngunit ang siyensya ay palaging may kasamang malulupit na hamon.
Kahit gaano kaganda ang immunotherapy, tumatalab lang ang pambihirang epekto nito sa humigit kumulang 20% ng mga pasyente. Ibig sabihin, ang 80% ay halos walang nakikitang magandang resulta. Bakit may ganitong kawalan ng hustisya? Ang mga siyentipiko sa buong mundo ay matagal nang naguguluhan. Si Dr. Lawrence, isang kasamahan ko sa isang malaking Cancer Research Institute sa Europa, ay nagdesisyong hanapin ang sagot sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga rekord ng 200 pasyenteng may cancer. Ikinumpara niya ang lahat ng aspeto mula sa genes, edad, timbang at kasaysayan ng sakit sa pamilya. Ngunit ang nag-iisang pagkakaiba na nagdidikta kung sino ang mabubuhay ay nakatago sa isang lugar na hindi inaasahan ng sinuman, isang maliit na mikrobyo na nakatira sa kaibuturan ng kanilang bituka. Ang mikrobyong ito ay may scientific name na Akkermansia muciniphila. Sa 39 na trilyong mikrobyong nakatira sa katawan ng tao, ang Akkermansia ay parang isang general. Kung mataas ang antas ng Akkermansia sa iyong bituka, ang iyong immune system ay tutugon ng napakaganda sa paggamot sa kanser. Kung kulang ka nito, halos masasayang lang ang lahat ng medikal na pagtatangka. Paano natin aalagaan ang tagapagligtas na mikrobyong ito? Hindi ka pwedeng pumunta sa butika para bumili ng probiotics na may Akkermansia dahil hindi ito nabubuhay sa loob ng kapsula. Ang tanging paraan para paramihin sila ay sa pamamagitan ng pagkain. Ang salitang muciniphila sa pangalan nito ay nangangahulugang mahilig sa uhog ng bituka. Kapag naririnig ang uhog sa bituka, baka madiri ang ilang tito at tita, ngunit sa totoo lang, ito ay kasing natural at kasing halaga ng laway sa ating bibig. Kapag kumakain tayo ng mga partikular na prutas, tulad ng granada o pomegranate raspberries o cranberries, ang ating bituka ay naglalabas ng malusog na uhog na ito. Parang paglalagay lang natin ito ng organikong pataba sa isang tuyong hardin. May pasyente po ako na nagngangalang Tita Nena, may multiple myeloma at naghahanda na para sa immunotherapy. Sa kasamaang palad, ilang linggo bago iyon, nagkaroon siya ng matinding sore throat at kinailangan niyang uminom ng antibiotics. Ang antibiotics na iyon ay nagsilbing parang bomba na umalis sa buong populasyon ng Akkermansia sa kanyang bituka. Nang makita ko ang panganib na pumalpak ang paggamot, agad kong ipinatigil ang therapy niya sa loob ng 3 linggo. Sa loob ng 21 araw na iyon, araw-araw kong pinainom si Tita Nena ng 100 at 20 hanggang 200 at 40 mililitro na purong katas ng granada na walang asukal o kaya naman ay pinakain ko siya ng kalahating sariwang granada. Ang resulta, matapos ang 3 linggong pagsusuri, ang dami ng Akkermansia sa kanyang bituka ay tumaas ng 6 na beses kumpara sa karaniwang tao. At nang simulan niya ang immunotherapy, napakaganda ng naging reaksyon ng kanyang katawan, halos nawala ang tumor pagkatapos lang ng ilang sesyon. Hindi lang diyan nagtatapos ang lahat. May isa pang pambihirang pag-aaral mula sa pinakasikat na cancer center sa Amerika na nakatuklas ng pangalawang mikrobyo na tinatawag na Ruminococcus. Nalaman nila na ang nag-iisang pagkain na kailangan ng mikrobyong ito na panlaban sa kanser ay walang iba kundi fiber o hibla. Ang numerong inilabas ay gumulat sa buong mundo ng medisina. Sa bawat pagdagdag ng 5 gramo ng fiber sa pang-araw-araw na pagkain, ang panganib na mamatay ang isang pasyenteng may kanser na sumasailalim sa immunotherapy ay bumababa ng 30%. Mga lolo at lola, ang 5 gramo ng fiber ay hindi isang malaking basket ng gulay na ngunguyain ninyo maghapon. Katumbas lang ito ng isang katamtamang laking peras o ilang maliliit na karot. Kung ikaw ay nakikipaglaban sa kanser, baka hindi pa sinasabi sa iyo ng doktor mo na kainin mo ang peras na iyon, ngunit iyon mismo ang lakas ng konseptong ang pagkain ay gamot. Hindi ko po sinasabi na itapon ninyo ang inyong mga gamot at puro hilaw na gulay na lang ang kainin. Sinasabi ko ang perpektong kombinasyon. Ang gamot na sinamahan ng tamang pagkain, ang pinakamalakas na sandata para iligtas ang buhay ng tao. Ngayon, samahan ninyo akong pumunta sa kusina at kilalanin ang mga tunay na kayamanan
Nakapag-ipon ako ng mahigit 200 uri ng pagkain na may kakayahang buhayin ang sistema ng depensa ng katawan at ito ang mga pinakamagagaling. Una ay ang kiwi. Hindi ito isang sobrang mahal na superfood o mahirap hanapin, pero ang kakayahan nito ay ikagugulat ninyo. Ang kiwi ay nagtataglay ng isang enzyme at kombinasyon ng vitamin C at polyphenol na gumaganap bilang mga mahuhusay na manggagawa na nag-aayos ng kalsada. Araw-araw ang ating DNA ay sinisira ng sikat ng araw ng usok ng mga sasakyan at ng mga kemikal sa pagkain. Lumilikha ito ng mga butas sa ating DNA. Isang pag-aaral mula sa Norway ang humiling sa mga kalahok na kumain ng kiwi araw-araw sa loob ng 3 linggo. Ang resulta ng silipin sa ilalim ng mikroskopyo, isang kiwi lang araw-araw ay nakakapagpababa ng 60% ng sira sa DNA. Ngunit kung kakain ng 3 kiwi araw-araw, ang mga manggagawang ito ay hindi lang pipigil sa mga bagong butas, kundi tatakpan at aayusin din nila ang 60% ng mga butas at sirang DNA na nandyan na dati pa. Napakagaling. Ang pangalawang pagkain ay isang inumin na bahagi na ng kultura natin mula pa noong unang panahon, green tea o tsaang beryl. Ang green tea ay may sangkap na tinatawag na EGCG, isang napakalakas na panlaban sa paggawa ng ugat ng dugo ng tumor na kasing lakas ng maraming mamahaling gamot. Mga tito at tita, ang pinag-uusapan po natin ay ang tsaa na galing mismo sa tunay na dahon, hindi yung mga nakaboteng tsaa na puro asukal sa supermarket. Uminom po kayo ng 3 tasa ng green tea araw-araw. Napakahalaga ng paraan ng pagtimpla, huwag gumamit ng sobrang kumukulong tubig na 100 degrees Celsius dahil susunugin nito ang mga sustansya. Pakuluan ang tubig hanggang sa may maliliit na bula na humigit kumulang 80 degrees Celsius. Ibabad ang tsaa ng 3 hanggang 5 minuto. Ang pinakamahalaga, pigaan ito ng kaunting kalamansi o lemon. Ang vitamin C sa kalamansi ay tutulong sa katawan na higupin ang EGCG ng 6 na beses na mas mataas kaysa sa normal. At huwag na huwag haluan ang tsaa ng gatas ng baka. Dahil ang protina sa gatas ay tatalian ang lahat ng panlaban sa kanser, kaya itatapon lang ito ng katawan ng walang silbi. Ang pangatlo ay blueberries. Ang isang maliit na baso ng sariwa o frozen na blueberries araw-araw ay nagbibigay ng maraming anthocyanin, ang matingkad na asul at violet na kulay nito. Sinukat ng mga siyentipiko ang dugo ng mga atleta at nalaman nila na pagkatapos ng 6 na linggong pagkain ng blueberries, ang bilang ng mga natural killer cells o yung mga immune cells tools na tagahanap ng kanser sa kanilang dugo ay tumaas ng 88%. Hindi lang iyan, pinapatay din ng blueberries ang mga pabalik-balik na pamamaga na itinuturing na mitya ng mga malulubhang sakit sa katawan. Ang pang-4 na pagkain ay kailangan kong ipagtanggol. Ito ay ang tokwa taho soybeans at soya milk. Ilang dekada nang may maling balita na nananakot sa mga kababaihan na ang pagkain ng soya ay nagdudulot daw ng breast cancer dahil mayroon itong phytoestrogen, isang sangkap na kamukha ng hormone ng babae na estrogen. Ito ay isang napakalaking maling akala sa siyensya. Ang phytoestrogen ay galing sa halaman at hindi ito kapareho ng estrogen ng tao. Sa halip, kapag pumasok ito sa katawan, inuunahan nito at hinaharangan ang mga pwesto ng estrogen na nagiging isang matibay na kalasag para hindi makapasok ang masamang estrogen ng tao at hindi mapalaki ang tumor sa dibdib. Ang sangkap na genistein sa soya ay isa sa mga pinakamalupit na mamamatay ng ugat ng dugo ng tumor. Ang mga babaeng Asyano na kumakain ng tokwa mula pagkabata ay may mas mababang kaso ng breast cancer kumpara sa mga babae sa mga bansa sa kanluran. Kaya mga tita, magtiwala kayo at kumain ng hindi bababa sa 2 hanggang 3 serving ng mga pagkaing may soya bawat linggo. Ang pang-5 pagkain ay isang detalye na madalas palampasin kahit ng mga eksperto sa pagkain, usbong ng broccoli o broccoli sprouts.
Ang broccoli mismo ay maganda na dahil meron itong sulforaphane na naglilinis ng lason. Ngunit ang usbong ng broccoli, yung mga maliliit na halaman na 3 hanggang 4 na araw pa lang tumutubo, ay may sulforaphane na 100 beses na mas matapang kaysa sa malaking broccoli. Ang isang maliit na kurot ng usbong ng broccoli ay may proteksyon na katumbas ng pagkain mo ng ilang kilong broccoli. Pwedeng-pwede po kayong magpatubo nito sa bahay gamit ang mga garapon, malinis na at mura pa. Kung walang usbong kapag kumain kayo ng malaking broccoli, huwag po ninyong itapon ang matigas na tangkay. Ang matigas na bahaging iyon ay may dobling dami ng panlaban sa kanser kumpara sa mga bulaklak sa ibabaw. At tandaan, ang gintong batas, steam lang ng 3 hanggang 4 na minuto, huwag na huwag pakukuluan ng matagal sa kumukulong tubig dahil ang mataas na temperatura at tubig ay huhugasan at itatapon ang lahat ng gamot na galing sa kalikasan. Ang pang-anim na pagkain ay kamatis. Ang kamatis ay may lycopene, isang matapang na tagapagligtas na pumuputol sa mga ugat ng dugo na nagpapakain sa tumor na napakabisa para maiwasan ang prostate cancer sa mga kalalakihan. Ngunit ang sikreto dito ay huwag lang kainin ang kamatis ng hilaw. Kapag niluto ninyo ang kamatis, ang init ay sisira sa matigas na balat ng cells nito at ilalabas ang lahat ng lycopene. Ang tomato sauce sabaw na may kamatis lahat ito ay mas maganda ng ilang beses kumpara sa ilang hiwa ng hilaw na kamatis sa inyong sandwich. Bukod pa rito, dahil ang lycopene ay natutunaw lang sa mantika, palaging lutuin ang kamatis na may kaunting magandang mantika tulad ng olive oil o toyo oil para masipsip ng buo ng inyong katawan ang sustansyang ito. Panghuli, gusto kong pag-usapan ang isang issue na laging pinagtatalunan at kinatatakutan ng marami: asukal at kanser. Pinag-uusapan ng mga pasyente na ang asukal ay pagkain ng kanser kaya tuluyan nilang tinatanggal ang lahat ng carbohydrates, hindi na sila kumakain kahit isang pirasong prutas at nabubuhay sa sobrang higpit na diet na nagiging dahilan para manghina at maubos ang katawan nila bago pa man kunin ng kanser ang kanilang buhay. Mga lolo at lola, kailangan po nating linawin ito. Kailangan ng katawan ng tao ang glucose o asukal para mabuhay. Ang ating utak ang pinakamalakas kumonsumo ng asukal para manatili tayong matalas. Ang ating katawan ay may sapat na lakas at mekanismo para maayos na iproseso ang natural na asukal mula sa mga buong pagkain, whole foods. Ang isang mansanas o isang matamis na mangga ay may natural na asukal, ngunit nababalot ito ng napakaraming fiber at libu-libong bitamina at mineral. Ang fiber na iyon ay nagpapabagal sa pagpasok ng asukal sa dugo, habang bumababa sa bituka para pakainin ang mga mabubuting mikrobyo tulad ng Ruminococcus. Ang tunay na nagdudulot ng matinding pamamaga, sumisira sa mga mikrobyo sa bituka at tumutulong sa kanser ay ang artipisyal na asukal o refined sugar. Ito yung mga kutsara ng puting asukal na hinahalo sa mga milk tea, mga dilatang soft drinks na may 10 hanggang 12 kutsarita ng asukal at mga nakabalot na chichirya at biskwit. Walang katawan ng tao ang ginawa para tumanggap ng ganyang karami at ganyan kabilis na asukal. Kaya huwag kayong matakot kumain ng sariwang prutas, huwag tignan ang isang hinog na saging nang may takot. Talikuran ninyo ang mga soft drinks, mga chichirya mula sa pabrika, at yakapin ninyo ang mga prutas at gulay na bigay ng kalikasan. Madalas kong binibigyan ang mga pasyente ko ng marker at isang aklat na may listahan ng 200 pagkain na lumalaban sa sakit. Pinapapili ko sila ng 10 paborito nilang pagkain doon. At wala pa akong nakikitang tao na hindi nakapili ng 10 pagkain. Nagugulat sila kapag nalaman nila na ang kabuti labanos, bawang sibuyas, asparagus, na palagi nilang kinakain araw-araw ay gamot pala. Sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga masusustansyang pagkaing ito sa inyong araw-araw, kusa nang mawawala ang mga junk food sa inyong buhay nang hindi kayo nahihirapan. Makinig po kayo mga lolo-lola, tito at tita. Ang pagtanda ay hindi maiiwasan, ngunit ang kanser ay hindi kailangang maging huling istasyon ng ating buhay.
Kapag nahaharap tayo sa sakit, huwag nating hayaang maramdaman nating wala tayong magagawa na ipinapaubaya na lang natin ang ating buhay sa mga gamot. Ang mga pasyenteng may kanser na nakita kong nanalo laban sa kamatayan, hindi sila yung mga nanalo sa loto ng magagandang genes. Wala rin silang mahika. Sila ay mga taong hinawakan ang kontrol sa kanilang katawan tuwing uupo sila sa hapagkainan. Naiintindihan nila na sa loob mismo ng kanilang katawan, mayroon ng isang matapang na immune system na naghihintay lang gisingin isang pangkat na walang pagod na nag-aayos ng DNA at isang komunidad ng mga mikrobyo sa bituka na handang lumaban sa lahat ng masasamang cells. Ang tibay ng katawan ng tao ay isang obra maestra ng kalikasan. Ang ating tungkulin ay hindi ang matakot, kundi ang magbigay ng tamang gasolina para umandar ang obra maestrang ito. Hayaan nating ang bawat pagkain ay hindi lang basta pampasarap sa dila, kundi isang mahalagang gamot na inireseta mula mismo sa kusina ng may pagmamahal at kaalaman. Ang pagiging matiyaga ay mas mahalaga kaysa sa pagiging perpekto. Kumain ng isang peras, humigop ng isang tasa ng tsaa, kumagat ng tokwa. Iyon ay mga maliliit na gawain, ngunit may kapangyarihang baguhin ang tadhana. Gintong aral. Ang inyong kusina ay hindi lang lugar ng pagluluto. Ito ay inyong sariling botika. Ang pagpili ng tama at natural na pagkain araw-araw ang inyong pinakamatibay na sandata upang gisingin ang sariling doktor sa loob ng inyong katawan at talunin ang anumang sakit. Sana sa pamamagitan ng mga ibinahagi ko, makahanap kayo ng kapayapaan, kaalaman at tapang para protektahan ang kalusugan ninyo at ng inyong pamilya. Kung nakita ninyo na tunay na kapakipakinabang ang mga impormasyong ito, mangyari po lamang na mag-iwan ng komento para ibahagi ang inyong nararamdaman, i-click ang subscribe sa ating channel at huwag mag-atubiling i-share ang artikulong ito sa mga mahal ninyo sa buhay na nangangailangan nito. Hangad ko po para sa mga lolo-lola, tito at tita ang palaging kaligtasan at isang matibay na kalusugan mula sa pinakaugat. Hanggang sa muli nating pagkikita sa mga susunod na kwentuhan.